ngayon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Hitama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 44 na minuto magkalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. At tayo po ay live na napapanood sa ilang minuto. Medyo mahina po ang internet natin, internet connection. At kahit pa paano ay naka-live pa rin. At para sa iba pa nating mga balita, 2 ang nasawi matapos ang sunod-sunod na insidente ng hit and run, banggaan at mabilis na takbo ng sasakyan sa Maasim. Batay sa CCTV footage, nakaparada ang isang truck sa National Highway sa Barangay Poblasyon noong madaling araw ng Sabado, ikalabing 8 sa buwan ng Abril, nang bigla itong mabangga sa likod ng isang kotse na mabilis ang takbo. Dahil sa impact, umabante ang truck. Nasawi sa lugar ang driver ng kotse, isang residente ng Glan at bagong graduate ng senior high school dahil sa matinding pinsala. Ayon pa sa pulisya, ang parihong sasakyan ay naunang nakasagasa ng 14 na taong gulang na lalaki na nagja-jogging sa barangay Cabatyol. Isa sa mga bata ang idineklarang dead on arrival sa pagamutan habang kritikal ang lagay ng isa pa. Sinabi ng pulisya na maaaring nasa ilalim ng pressure ang driver at tumakas matapos ang unang insidente. Dahilan upang bumilis ang kanyang pagmamaneho at tuluyang bumangga sa truck. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa buong pangyayari. 46 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Inilabas ng Department of Education ang opisyal na school calendar para sa school year 2026 to 2027, kung saan magsisimula ang klase sa mga pampublikong paaralan sa Hunyo 8, 2026 at magtatapos sa Abril 8, 2027. Ayon sa kagawaran, formal na ipapatupad ng bagong kalendaryo ang 3-term structure sa basic education bilang bahagi ng reforma upang mapabuti ang pacing ng lessons at matugunan ang learning gaps. Sa ilalim ng plano, magkakaroon ng 201 class days ang school year at hahatiin sa 3 termino na may opening period, instructional phase at end of term activities. Ang unang termino ay mula Hunyo hanggang kalagitnaan ng Setyembre, kung saan magsisimula ang regular na classes sa Hunyo 15. Ang ikalawang termino ay mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang unang bahagi ng Disyembre, bago ang holiday break. Magbabalik ang klase sa Enero para sa ikatlong termino na tatagal hanggang huling bahagi ng Marso, bago ang final assessment at closing activities sa unang bahagi ng Abril 2027. Sinabi ng DepEd na layunin ng bagong sistema na mas pantayin ang learning period habang nagbibigay ng sapat na panahon para sa assessment at recovery. Bahagi rin na umano ito ng mas malawak na reforma, kabilang ang pagbabago sa assessment
system, streamlined lesson planning at pagpapalawak ng learning recovery efforts gaya ng academic recovery and accessible learning program. Maaari ring magpatupad ng 3-term structure ang mga pribadong paaralan basta susunod sa itinakdang bilang ng school days ng DepEd. Apat na 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ng panibagong nationwide strike nitong araw ng Martes ang mga driver at operator ng public utility vehicles upang igiit ang aksyon ng pamahalaan laban sa mataas na presyo ng langis. Pinangunahan ng manibela at piston ang mga protesta kung saan may ilaga ng tipo na sa Philcoa sa Quezon City. Hinihiling ng mga transport workers ang 10 dagdag sa minimum jeepney fare mula sa 13 tungong 23 pesos. Naghahaina ng petisyon ang piston sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong araw ng Lunes para sa fare adjustment. Sa kabila ng kamakailang rollback sa presyo ng langis, sinabi na piston na lugi pa rin ang mga driver dahil sa mataas na operating cost. Anila mas mataas pa rin ang presyo ng diesel kumpara noong itinakda ang kasalukuyang pasahe noong 2023. Samantala nanawagan na ang manibela na ibaba sa humihigit kumulang 55 kada litro ang diesel. Nauna nang inanunsyo ng mga oil firm ang rollback na nasa 2.25 kada litro sa diesel, 3.41 sa gasolina at 2 pesos sa kerosene. Binanggit din ng mga transport group ang mga pandaigdigang pangyayari na nakaapekto sa presyo ng langis kabilang ang tensyon sa Middle East. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, 50 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa ating panghuling balita, humiling ng karagdagang 12 billion na budget ang Overseas Worker Welfare Administration or UWA matapos itong magamit ang kalahati ng emergency repatriation funds bilang tugon sa tensyon sa Middle East. Ito ang kinumpirma ni UWA Administrator Patricia Boni Kaunan at UWA Deputy Administrator for Administration and Fund Management Hasmin Gapatan sa pulong balitaan noong araw ng Lunes sa ika-20 sa buwan ng Abril. Ang inisyal na emergency repatriation funding ng UWA ay nagkakahalaga ng 1.286 billion at ngayon ay nagagastos na ang 700 million para rito. Ginagamit ang repatriation fund sa pagproseso ng mga dokumento ng mga OFW at dependents sa kanilang pag-alis sa mga host country, maging ang pag-book ng kanilang flight pauwi ng Pilipinas kung ito man ay chartered or commercial. Sa kabilang banda, kabilang naman sa reintegration efforts ng UWA ang medical, financial at transportation assistance, maging ang upskilling, reskilling at re-employment support. Matatandaan na nagsimula ang UWA kasama ang Department of Migrant Workers ng repatriation effort nito noong unang linggo ng Marso, kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran na nagdulot naman ng pagganti nito sa mga bansa sa Gulf region na mayroong base militar ng Amerika.
53 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. At ngayon ay araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Marso 2026. Ika-4 sa buwan ng Julhadja 1447 sa Islamic Hijra calendar. At hello po kay congratulations po no sa anak ng aming buting station manager. Ngayon po ang kanyang graduation, Bachelor of Science and Civil Engineering diyan sa may Notre Dame University. Alhamdulillah and congratulations to Dato Zaida Salik Mangulamas. At hello din po dyan sa may Glang Eye Care Clinic, sa mga staff ni Ma'am ataw kasi Dr. Suhra Glang. Salamat po sa magandang entertain. Diyan ako kanina kasama ko si Ate Alisa. Ayan, hello po sa inyo. Nakalimutan ko yung mga names ng magagandang kasama ni Dr. Glang. Ayan, again po, alhamdulillah and congratulations sa Dato Zaida Salik Mangulamas. At sure no? At kami po ay masasabak sa kainan. "55 minutes away from 4 p.m. At hello po sa ating mga viewers. Hello to Bayngan Mastura, kay Tia Abdul Karim, at kay John Harris Tayuan at Dagan, at Kadis siya. Ayan, saan ka ba, Ate Tia? Dahil kami po ay susulong, makikikain. Ayan, at yan, salam watching from Saudi Arabia. Hello to Bayngan Mastura, at hello to Ma'am Simbay Adam. Ayan, hi Ate Ma'am, good afternoon. Watching from Almonte Extension, Purok Bualan, Poblacion 2, Cotabato City. Salamat po. At hello din po dyan sa may dyan sa may Ministry of Finance, kay Beth Enowardo, ang aking friend na matagal ko nang hindi nakikita. Diyan sa may Lugay-Lugay area, to all Odasan family and Lumna family, isang magandang hapon. At congratulations po no sa lahat po ng magtatapos ngayong taon 2026. At after that, sila naman ay maghanap ng trabaho o di kaya ay magtitik po ng exam. Limamput-anim na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abbas. Magandang hapon, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. One
radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,000